Isang bedtime story, ang lihim ng maayos na buhay at payapang pagtulog. Mga kaibigan, kumusta ang araw mo? Nakakapagod, no? Siguro punong-puno ng mga meetings, ng mga deadlines, ng mga paperworks, at kung ano-ano pa, o kaya ng mga di inaasahang tawag, o baka naman stress ka pa rin sa mga hindi mo pa natapos today. Sometimes, pag uwi natin at paghiga natin, imbes na mag-rest, mas lalo tayong nai-stress. Kasi iniisip natin, paano ba ako magiging maayos? Kailan ba ako magiging handa? Tonight, bago tayo matulog, may dalawang simple pero powerful na verses sa Bible na gusto kong i-share sa inyo. Ito ang magtuturo sa atin kung paano mag-rest ng walang guilt at kung paano makahanap ng kapayapaan sa gitna ng gulo ng buhay. Huminga ka ng malalim. Huminga ka ng palabas. Ngayon, makinig ka sa kwento ng The Two Gardens, paghahanda at prioridad. Ipikit mo ang iyong mga mata at damhin mo ang tahimik na gabi. We are going to look at two different gardens tonight at ang wisdom na dala nila for a peaceful rest. Ang first garden ay nanggaling sa isang sinaunang salawikain, ang karunungan ng Proverbs 24 verse 27. Sabi dito, ihanda mo muna ang iyong gawain sa labas. Ihanda mo ang lahat para sa sarili mo sa bukid at pagkatapos noon ay itayo mo ang iyong bahay. Ito ay nagpapaalala sa atin tungkol sa preparation at diligence, ang pagiging masipag. Imagine a person, isang expert builder, na dream niyang magtayo ng isang maganda at matibay na bahay para sa kanyang pamilya. Alam niya kung saan niya ito itatayo, sa isang lupain na magiging source ng kanyang kita at buhay. Pwedeng magmadali siya. Pwede siyang magsimulang maglatag ng bricks today. Gustong-gusto nang makita na tumaas ang pader. Pero ang proverb ay nag-warn, huwag. Unahin mo muna ang bukid. Gumugol siya ng buwan sa labas. Inayos ang lupa, inalis ang mga bato, nagtanim ng seeds at nagtayo ng fences ng mga bakod. Ipinrepair niya ang kanyang foundation for life, ang kanyang future income at sustenance. When the time finally comes to build the house, hindi na siya stressed. Ang raw materials ay ready, ang field ay maayos at ang kanyang isip ay malinaw. Ang bahay niya ay itinayo sa isang foundation ng order at intentional labor. Makakatulog siya ng payapa sa loob nito, not because he rushed the walls, but because he prepared the ground first. Ang wisdom dito habang ikaw ay humihiga ay simple. Huwag mong i-neglect ang preparation na kailangan para sa buhay mo. I-clear ang desk mo, iset ang iyong intentions, at i-prepare ang field mo bago mo subuhang itayo ang mga permanenteng structure ng iyong buhay. Ngayon naman, let's move sa second garden. Ang makikita natin sa profound teaching ni Jesus sa Matthew 6 verse 33. Ngunit unahin ninyo ang paghahari ng Diyos at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. This shifts our focus mula sa what we prepare to whom we prioritize. It speaks about ultimate priority at saka trust. Ang tao sa ating kwento ay nagtayo na ng kanyang magandang bahay. Nagigising siya every morning para alagaan ang kanyang maayos sa bukid. Pero nagsisimula siyang mag-worry. Paano kung hindi umulan? Paano kung mag-collapse ang market? Paano kung mawala lahat? Sinusunod niya ang proverb, pero ang kanyang puso ay restless pa rin. Prioridad niya ang kanyang earthly work, pero hindi ang kanyang eternal relationship. Then, naalala niya ang pangalawang dakilang karunungan.
bago ang pag-aararo, bago ang pagtatanim, bago ang pag-aalala, dapat niya munang unahin ang kaharian ng Diyos. Na-realize niya na ang paghahanap sa kaharian ang ultimate preparation para sa isang buong buhay. Ito ang difference sa pagitan ng pagtayo ng bahay sa isang perfectly tilled earth at pagtayo nito sa isang spiritual rock. It means starting the day with intention. Number 1, i-prioritize ang Diyos. Mag-spend tayo ng time sa quiet reflection, prayer, or pagbabasa ng Biblia. Pangalawa, i-prioritize ang katwiran. Piliin ang daan ng kabutihan at integridad sa lahat ng bagay. Kapag ginawa natin ito, ang anxieties tungkol sa ulan at sa market ay nagsimulang mag-fade. Hindi dahil nawala ang problema, kundi dahil iniligay niya ang kanyang pinakamalalim na concern at pagtitiwala sa isang source na mas dakila kaysa sa kanyang bukid o sa kanyang bahay. Ang promise ay hindi na magiging madali ang lahat, kundi na ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Ang needs ng buhay, pagkain, tirahan, seguridad ay ibibigay dahil ang kanyang ultimate trust ay nailagay ng tama. Ngayon, habang ikaw ay nakahiga rito, moving from the day's work toward the night's rest, hayaan mong manahan ang dalawang wisdom na ito sa iyong puso. Ang Proverbs 24 verse 27 reminds you to be orderly and diligent sa iyong physical tasks. Huwag magmadali sa isang malaking commitment bago mo gawin ang essential groundwork. Matthew 6:33 naman reminds you na ang most essential groundwork ay spiritual. No matter how orderly and ang iyong physical life, kung ang puso mo ay hindi naghahanap muna sa Diyos, ang iyong spirit ay magiging restless. Tonight, you can rest peacefully, knowing that when you prepare your work and seek your God, you have established the only two foundations that truly matter for a secure and hopeful life. Ngayon ay magdasal naman tayo. Lord Jesus, thank you po sa araw na to kahit pa puno ito ng stress at challenges. Inaamin ko po sa inyo, madalas mas inuuna ko ang pag-aalala, ang pagmamadali, at ang pagtitiwala sa sarili kong lakas. Madalas nakakalimutan kong ikaw ang una. Help me to remember ang two simple lessons na ito. Una po, tulungan mo akong maging diligent sa aking gawain bukas para hindi ako mangamba. Pero higit sa lahat, tulungan mo akong hanapin ka muna bago pa man ako magsimula sa kahit anong task. Ipinapaubaya ko po sa inyo ang lahat ng worries ko tonight, ang aking family, ang aking trabaho, ang aking future. Nagtitiwala ako na kapag inuna kita, lahat ng ito ay aayusin mo. Bigyan mo po ako ng malalim at mapayapang pagtulog. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Good night mga kaibigan. Rest well po. Hanggang sa susunod.